Elizabeth Cruz point of view. Ang ganda. Bulalas ko nang dumating kami sa beach resort ng Villaterra. Pulos kulay blue at white ang makikita mong kulay sa paligid. Naangkop sa nabanggit ni Godric na Greece-inspired ang kanilang resort. May mayayabong na puno sa may gilid at talaga namang malamig sa mata ang tanawin. Sinamyo ko ang amoy ng dagat at napangiti. Kailan ba ang huling araw na nakapunta ako sa beach? Hindi ko na rin matandaan pa. Nahiling kong bigla na sana ay kasama ko si Sky, ngunit tayo namang sumama ng aking kapatid dahil na rin sa aking nobyo. Napakalit naman talaga ng mundo na kaming dalawa ay nagkagusto sa iisang lalaki. Nagpapasalamat na lang ako na hindi naging sanhi ng away o inggit na nalaman niya ang totoo sa amin ni Godric. Ang totoo niya ay hindi ko pa rin nababanggit sa kanya na nagkabalikan na kami dahil natatakot akong masaktan siya. Sana lamang ay makaharap ng disenteng lalaki si Sky na kanyang mamahalin at mamahalin din siya. Nagsibabaan ang mga tao mula sa company bus at personal nilang sasakyan. Ang iba sa kanila ay pamilyar na mukha at ang iba naman ay marahil sa ibang departamento. Napataas ang kilay ko na makita magkasabay na dumating sina Lloyd at Justin bago nagtatakbo palapit sa amin si Lloyd. "Bakla!" Tumatakbong sigaw niya bago napansin si Godric na bumalik na sa tabi ko matapos kausapin ng resort staffs. "Ay, hello sir." "Hello, you are?" Formal na tanong ni Godric matapos ipalupot ang kamay sa bewang ko. "Lloyd, Sir Lloyd Cordillera mula sa Mandaluyong." Parang isang kandidatang pakilala niya at sa wakas ay nakalapit na si Justin na bitbit lang ang backpack. "A friend?" Bulong ni Godric sa akin at tumango naman ako bilang sagot. "Swimming na tayo mga bakla, ready na ang bathing suit ko." Malakas niyang pag-aya sa lahat at nakatanggap naman siya ng batok mula kay Justin. Akala mo isang modelo naman ang datingan. "Ang aga-agang taas ng energy mo." "Aray ko naman, napaka mo talaga." Inis na sabi ni Lloyd at napatawa na lang ako habang pinagmamasdan sila. "Pakidala na lang ang mga gamit namin sa kwarto namin ha." Dinig kong utos ni Godric at kaagad ako nagpanik. "Wait lang miss." Pigil ko sa babaeng inutusan ni Godric bago siya hinila palayo. Pwede bang sa iba na lang ako makisama? Gusto ko lang din makabanding sila Justin." Bahagya nagdilim ang mukha niya at sumimangot. "You would rather be with another guy than with your boyfriend? Is that it?" "Hindi naman sa ganun." Mabilis kong tanggi. Ang totoo niyan ay naisip ko na ito bago pa kami umalis. Kung kami ang magkakasama sa kwarto ay alam kong hindi ako mapapahinga at baka hindi na rin niya ako halos palabasin. Kilala ko si Godric at alam kong kakalabitin niya ako ng kakalabitin hanggang sa mapagod ako. Kaya paano ako mag-i-enjoy? Minsan ay kailangan kong tigisin ang sarili kong kaligayahan dahil alam kong mahina rin ako sa temptasyon. "Please, kilala mo naman si Justin babe. Kahit ngayong gabi lang ha. Bukas sa'yo na ako ulit." Paglalambing ko sa kanya na sinamahan ko pa ng mapungay na mga mata at nakita ko naman siyang napabuntong hininga. Fine. Bukas ay akin ka ha." Ngumiti ako bago tumango. Mula sa likuran niya ay nakita ko ang mga boses namin na tinatawag siya. "Let's have a tour, Boss Rick." "Go, makikipagbanding ako sa kanila. Hindi naman ako mabuburyong." Pagtataboy ko sa kanya sabay bitaw sa kamay niya. "See you at lunch, okay? And remember our deal, darling." Napaikot na lang ako ng mga mata sa pagpapaalala niya. Oo na. Hindi ko nakakalimutan. Inutusan niya ang mga resort staffs na asikasuhin kaming lahat at alalayan bago sumama sa mga kaibigan. Naramdaman ko ang pag-akbay sa akin ni Justin habang tinitingnan ng palayong nobyo. Pumayag ba siyang sa akin ka sumama? Oo, ayaw niya nung una pero nilambing ko na lang. Napalatak si Justin bago kami sumunod sa may bitbit ng mga gamit namin. Hindi naman nakakapagtaka sa sobrang possessive sa niyang boyfriend mo ha. Akala ba niya gagapangin kita? Ew, kahit gaano ka kaganda at sexy love, wala ka pa rin ang gusto ko. Pangasar ni Justin at bahagya ako lumingon sa likod namin
kung saan naroon si Lloyd na kausap ang kaibigan niyang bakla rin. At si Lloyd ang meron nun. Bakit sabay kayong dumating? Mapaghinalang tanong ko sabay siko sa kanya. May something ba sa inyong dalawa? Panunukso ko sa kanya habang inililipot din ang tingin sa paligid ng resort. Ang bawat daraanan mo ay pawang mga bato na kulay puti. Wala kang makikitang kalat at talaga namang malinis ang paligid. Napakalamig sa mga mata ng buong resort. Nadadaanan din namin ang ilang infinity pool na halos angkop na ang kulay sa bilog na bubong ng bawat villa at kwarto sa resort. Masayang kumukuha ng selfie o hindi kaya naman ay group picture ang lahat. Huwag kang chismosa, love. Saway niya sabay pisil sa pisngi ko. Kung meron man ngang namamagitan sa kanilang dalawa ay ngayon pa lang ay parang gusto ko na itong tutulan. Kilala ko si Justin at allergic siya sa seryosong relasyon. Madalas ay fling lang ang hanap niya. O siguro ay one night stand. Si Lloyd bagaman at hindi ko pa siya ganong kakilala ay ilang beses siya nagpapahiwatig na gusto niya na seryosong relasyon. Pareho ko silang kaibigan at ayaw ko silang magkasakitan o magkasira. Basta alam mo ang ginagawa mo ha, Justin. Please, kung alam mong hindi ka seryoso, huwag mong simulan ha. Masakit umasa sa taong ayaw namang pumasok sa isang relasyon. Humito kami sa isang kwarto at binuksan ng babaeng staff ang pinto. Binalingan ako ni Justin at kinintalan ng halik sa noo. Alam ko naman ang ginagawa ko, love. Alam ko ang limitasyon ko. Napabuntong hininga na lang ako kung gayon ay totoo nga na may something sa pagitan nilang dalawa. Kung may kailangan po kayo ay pwede niyo po kaming tawagan sa telepono o pakipindot na lang po ang 0. Salamat po at enjoy your vacation. Mag-iliw na sabi ng staff na si Francine. Ang nabasa kong pangalan sa name tag. Thank you, Francine ha. Nang may ayos ang mga dala ay nagkayaya ng iba na mag-volleyball. Hindi rin kasi nalalayo ang ibang mga kwarto sa kwarto namin. Magkahawa kamay kaming naglalakad ni Justin papunta sa may net. Dahil hindi ako marunong maglaro ay nagkasya na lang ako sa panonood sa kanila. At bahagyang napasimangot ang mahagip ng tingin ko si Monique. Aba, narito rin pala siya. Na magtama ang mga mata namin ay tinaas niya ako ng kilay bago ngumiti na makahulugan. Na ipinagtataka ko naman. Bago ko pa ito bigyang oras na isipin ay may biglang lumitaw na kamay sa harap ko na may hawak na juice. Hi, may mala Prince Charming nang ngiti sa mga labi niyang bati sa akin bago naupo sa katabing upuan. Napatanga ako na makita ko siya pero tinanggap ko pa rin ang juice para hindi siya mapahiya. Nakakagulat lang na makita siya dahil hindi naman siya isang empleyado. Bakit ganyan ang mukha mo? Natatawa niyang tanong bago tinanggal ang sheets na suot. Your Vice President invited me here. Ah, ganun ba? Alangan ang iting tanong ko bago hinawakan ang uso ng baso. Kapag makita kami magkatabi ni Godric ay mag-aalburuto na naman ang lalaking yun. I'm sorry, hindi ka ba komportable na katabi ako? I can leave. Mabilis niyang sabi at tatayo na sana pero pinigilan ko siya. Ayos lang, Lucas. Pasensya ka na ha. Naging malikot ang mga mata ko at bahagyang uminom ng orange juice na ibinigay niya. Sino kasama mo? Pagbubukas ko ng paksa matapos ikulong sa hita ang baso. I came alone. Sasagot niya ay muling namayani ang katahimikan sa pagitan naming dalawa. Tanda mo ba nung mga estudyante pa tayo? Parang ganitong-ganito rin yon. Manonood tayo ng volleyball at tanda ko nang munti ka pa naman tamaan ng bola. Pagbasag niya sa katahimikan, hinalukay ko sa alaala ko ang sinabi niya at napayuko nang maalala kung paano ako tumilit. Pabiglang dumapa para hindi tamaan ng bola. Nang tumayo ako ay nakatingin na lahat sa akin at tumatawa. Huwag mo nang ipaalala, please. Natawa naman siya at lumabas ang magkabilang biloy sa gilid ng mga labi niya. You were adorable back then. Still is. Tumingin siya sa mga mata ko at nakita ko ang paghanga sa mga mata niya. Ilang sandali pa isang baso na naman ng juice ang humarang naman sa pagitan ng mga mukha namin. Bago may kumuha sa hawak kong juice at ibinalik ito kay Lucas. Itinayo ako ni Godric bago siya naupo at harapan akong kinandong sa kanya habang kaharap si Lucas. I missed you, darling. Malambing niyang sabi habang sinasamyo ang buhok ko at hinahalikan ako sa pisngi at leeg. Nahihiya akong nag-iwas ang tingin kay Lucas at bahagyang kinurot sa tagiliran ng aking nobyo. I didn't realize that you are here, Lucas.
Stalking someone perhaps? Malamig ang tinig na tanong ni Godric. Kalmado naman tumingin pabalik si Lucas. Yes, I was invited and I decided to come and have fun. Hindi ba ako welcome? Oh no, you are very much welcome. Nakangiting sagot ni Godric noong una, ngunit inalis niya ito. To stay away from my girlfriend. Napatawa ko ng mahina bago inilapag ang juice. Tumayo ko at hinila ko patayo si Godric bago pa may mamuong tensyon sa pagitan nila. Swimming tayo! Aya ko sa kanya at bahagyang ngumiti kay Lucas bago hinila si Godric palayo. Ikaw talaga, hindi ka naman inaano ni Lucas. He was just being friendly. Oh come on, naghahanap lang ng pagkakataon yun para maagaw ka. Tinanggap mo naman ang juice niya. Paano kung may kung ano pala siyang nilagay dun? Pinagsiklop ko ang mga kamay namin at nagsimulang maglakad sa may puting buhangin. Ang ganda ng resort nyo. Pag-iiba ko ng usapan. Ayoko namang masira ang araw namin dahil sa selosan at hindi pagkakaintindihan. Thank you. Mom designed it herself when she was alive. She loved Greece. Anything related to Greece at that. Nakangiting pagmamalaki niya. Napangiti ako dahil ngayon ay nabanggit na niya ang mom niya nang hindi binabalot ng lungkot ang mukha niya. Noon kasi ay hindi pwedeng hindi siya iiyak o malulungkot kapag nababanggit o napapag-usapan ng mom niya. Kung may pinapahalagan at pinakamamahal si Godric sa mundo ay itong kanyang namayapang ina. Lunch will be ready in about 30 minutes. Gusto mo ba munang maligo o hintayin kumain? Sasagot pa na sana ako na may dumaan sa aming tabi. Hey boss! Pati ni Monique kay Godric, kasunod ng isang mapang-akit ng ngiti. May hawak siyang lotion at ipinakita ito kay Godric. Mind lending me a hand? Sa harap mismo namin at ng mga tao sa paligid ay hinubad niya ang suot na manipis na tabing at lumantad ang hugis mansanas na katawan. Malaking hinaharap na halos gustong kumawala sa suot niyang puting two-piece. Maliit na bewang na may diamanteng hikaw at mahahabang biyas na talaga namang kaiinggitan ng ibang babae. Hindi nga naman may kakaila na siyang 3 taong number 1 sa isang sikat na magazine. Maraming nakatingin oh. Ipapahiya mo ba ako ulit, Godric? Surely you don't want people to think that we have a bad blood over a misunderstanding. Sa huli niya sinabi, tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa. Mula kay Monique ay tiningnan ako ni Godric at bahagya akong ngumiti. Oo nga't hindi ako katulad niya na possessive. Ngunit hindi rin naman ako manhid para hindi magselos. Sige lang babe, naiintindihan ko. Inabot ko ang mukha niya at kinintala ng masuyong halik ang labi niya bago lumayo. Pasimple kong tiningnan si Monique at nakitang nalukot ang mukha niya. Ngunit pinilit niyang umiti dahil maibang nakatingin. Bumuntong hininga si Godric. Okay, sandali lang to. Hindi ko tinignan pa ang gagawin nila at nagsimulang maglakad sa dalampasigan. Nagbilang ako ng 3 minuto bago iniabot ang dulo ng aking suot na bestida at tuluyan itong hinubad. Maayos ko itong tiniklop bago ipinatong sa suot na tsinelas at nag-umpisang maglunoy. Godric! Bahagya ako napangiti sa narinig na inis na sigaw ni Monique. At ilang beses pa ay naramdaman ko na ang pagyakap niya sa akin mula sa likuran. Napapikit ako nang halikan niya ako sa balikat. You're such a naughty girl, you know. Bulong niya sa tenga ko at magkahawak kaming sumisid sa karagatan. Itutuloy.